Magandang umaga sa inyong lahat. Ako pa rin si Binibining Lourdes ang makakasama ninyo sa paglalakbay ng Panitikang Asyano. At para sa paghahanda natin sa ikalawang markahan, ang ating aralin ngayong araw ay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tanka at haiku. Handa na ba kayong alamin ang mundo nito? Tayo na! At bilang pagsisimula ng ating aralin, narito ang ating layunin. Una, may paliliwanag ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagkakasulat ng tanka at haiku. Ikalawa, makasusulat ng payak na haiku at tanka sa tamang anyo at sukat nito. At bilang pagsisimula ng ating talakayan, alamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng tanka at katangian nito. Alam nyo ba na ang tanka ay may 5 taludtod na mayroon 31 kabuuang pantig? Ito ay mahati sa 5, 7, 5, 7, 7 na pantigan o kaya naman ay 7, 7, 7, 5 at 5 pantigan. Maaari rin itong magkabali-baliktad basta ang kabuuang bilang pa rin ng pantig ay 31. Ang karaniwang katangian ng isang tanka ay naglalaman ng damdaming pagbabago, pag-iisa at pagmamahal. Ito rin ay sinasabing puno ng damdamin sapagkat sa isang tula kung ang nais mong sabihin ay masaya akong makasama ka, maaari mo itong baguhin sa aliw ng puso. At imbes na sasabihin mong hindi ka na mag-iisa at dahil sasamahan kita sa hirap at ginhawa, mas magiging maina, mas maganda ang iyong tula kung sasabihin mong hindi ka na luluha. Naakma naman sa magiging pantigan ng ating tanka. Bilang halimbawa ng tanka, tingnan natin ang halimbawa dito sa screen. Katangi-tangi, ikaw at ikaw lamang, aliw ng puso, iingatan ka lagi, hindi ka na luluha. Ito ay tugma sa pantigan ng tanka na may 31 pantig na naglalaman ng ilang taluturan. Katangi-tangi, 5, ikaw at ikaw lamang, 7, aliw ng puso, 5, iingatan ka lagi, 7, hindi ka na luluha, 7. So, ang pantigan ay 5, 7, 5, 7, 7 na may kabuang 31 pantigan. Mahusay. Ngayon naman ay alamin natin ang haiku at ang katangian nito at ano nga ba ang pinagkaiba ng haiku sa tanka. Ang haiku ay mas madaling gawin kaysa sa tanka sapagkat ito ay naglalaman lamang ng 17 pantig na binubuo ng 3 taludtod. Ito ay maaaring mahati sa 5, 7, 5 o maaari namang magkabali-baliktad hanggat 17 pa rin ang kanilang kabuuang pantig. At tulad ng tanka, ang haiku ay sadyang madamdamin din na naglalaman ng pagmamahal o kaya naman ay kalikasan. Bilang halimbawa ng haiku, tingnan natin ang halimbawang ito. Buhos pa, ulan, ikaw ang magpatighaw, puso kong lumbay. Ano ang naging pantigan ng ating haiku? Kung ang sagot mo ay 5, 7, 5, tama ka. Sa ating nakitang halimbawa ng haiku, mapapansin natin na tila ang persona o ang taong nagsasalita sa akda ay inuutusan ang ulan para pawiin ang kanyang lungkot na nararamdaman imbes na literal na sabihin ang mga kalungkutan o ang mga alaalang nagpapalungkot sa kanya. Ito ay isang mabisang paraan upang maipahayag ang damdamin na katimbang ng mahabang mga salita kahit pa mas pinaikli ang pantigan nito. Sa mundo ng panitikan, sinasabing ang tula ay damdamin at emosyon, sapagkat kapag nakuha mo ang tono at naunawaan mo ang tono nito, siguradong mauunawaan mo rin ang mensaheng ipinahahayag ng nagsulat. Kung kaya't sa mundo natin ngayon, maraming tula na ang isinilang na nilapatan ng tono at ng himig upang maibahagi ang mga damdamin na nararamdaman ng may akda sa mga taong nakikinig nito.
Sa pagbuo at paglikha ng tanka at haiku, maaari din tayo magkaroon ng tugma. Ito ay ang pagkakapare-pareho ng tunog sa dulong pantig na nakakadagdag ng kagandahan at kariktan ng inyong tula. Ngunit kailangan nating tandaan na dapat iwasan ang sinasabi nilang nag-iinarteng tugma. Ito ay ang hindi akma o angkop na salita, ngunit idadagdag pa rin sa iyong tula para lamang magkaroon ng tugma. Mas mabuti pang ang hindi tugma pero mapapawaw ang mga makikinig o mambabasa sa iyong tula. Dahil nga sa ang tanka at haiku ay isang uri ng tula, ito ay nararapat na gumamit o magtaglay ng talinghaga. Ito ay ang paggamit ng maririkit o magagandang salita, ngunit mayroong tagong kahulugan. At kabilang sa pananalinhaga ang tinatawag nating tayutay o figures of speech. Ang ilang halimbawa nito ay ang pagtutulad o simile, ang pagwawangis o metaphor, ang pagsasatao o personification, pagmamalabis, ang ating exaggeration or hyperbole or hyperbole, o ang panawagan o apostrophe. Halina't talakayin natin to ng isa-isa. Una ay ang pagtutulad o tinatawag nating simile. Ito ay kapag nilagyan naman ng salita ng panuring na gaya ng parang o animo, gaya o tulad or katulad na tinatawag naman ang talinghagang ito na pagtutulad o simile. Halimbawa, sinabi mong gaya ng tinik sa dibdib o kaya naman parang mabangong bulaklak. Gumamit siya ng salitang gaya at tulad na nagiging marka o senyales na ito ay simile o pagtutulad. Ang ating ikalawang uri naman ng tayutay ay ang pagwawangis o metapora o metaphor sa Ingles. Ito ay may pagkakatulad din sa simile o sa pagtutulad sapagkat ito rin ay nag-uugnay ng dalawa o higit pang ideya. Ang pinagkaiba lamang nila ay hindi tayo gumagamit ng salitang pananda tulad ng tulad, gaya, parang at iba pa. Kung kanina sa ating simile ang halimbawa nating parirala ay gaya ng tinik sa dibdib at saka naman parang mabangong bulaklak, ang gagamitin natin sa pagwawangis o metapora ay tinik sa dibdib at ang isang parirala pa ay mabangong bulaklak. Paano naman natin ito gagamitin sa pangungusap? Halimbawa sa pagwawangis, tinik sa dibdib ang isiping iyan para sa akin. Ibig sabihin, nangangahulugang ang talinghaga ng pangungusap na tinik sa dibdib ay malaking problema para sa akin ang isipin ang isang ideyang iyon. Nakuha ba ninyo? Ang ikatlong uri naman ng ating tayutay ay ang personification o pagsasatao. Ito ay ang pagbibigay ng katangian ng tao sa mga bagay na hindi naman nakakagalaw tulad ng lapis, pisara, upuan, puno. Halimbawa, imbis na iyong sabihin na hinahangin ang dahon, maaari mong sabihin sumasayaw sa hangin ang dahon. O kaya naman sa halip na sabihin umuulan, lumuluha ang langit. Ang ating sumunod na tayutay o uri ng tayutay ay pagmamalabis o exaggeration o hyperbole o hyperbole. Ito ay kapag ang parirala o pangungusap ay nagpapahayag ng sobrang paglalarawan na hirap namang mangyari sa totoong buhay. Halimbawa, ang pariralang walang hanggang lumbay. Ibig sabihin na tila ba sinasabi ng persona na ang buhay ay puro lungkot lamang at hindi magiging masaya kailanman. So ito ay isang halimbawa ng pagmamalabis. Kasi nga alam naman natin na ngayon maaaring malungkot ka, ngunit bukas magiging maayos din at masaya ang lahat. Ang sumunod na uri ng ating tayutay ay ang panawagan o apostrophe o apostrophe sa iba. Ito naman ang talinhaga kapag wala ang bagay
o ang bahagi ng kalikasan na siyang kinakausap o tinutukoy ng persona o ng nagsasalita sa tula. Halimbawa ng panawagan. Halika, ulan, pasayahin mo ako. Ang tinutukoy niya na panawagan ay para sa ulan, para daw siya ay tanggalan ng lumbay o pasayahin. At dyan po nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ng panitikano ng tula, kaugnay ng tanka at haiku. At para sa ating susunod na aralin, kita-kita na lang tayo!